po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga nasa Facebook, sa YouTube Live, sa Zoom at yan po sa ating panambahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat muli sa ating Panginoon na ako po ay binigyan niyang muli ng isang pribilehiyo na magamit po niyang muli dito sa ating panambahan na makapag-share po ng isang devotion sa gabing ito. At bago nga po ang lahat, tayo po muna ay manalangin saglit. Yes Lord, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon na kayo po ang aming Diyos. Lord, nagpapasalamat po ako sa buhay ng mga tao na makakapakinig po ng salita niyong ito, Panginoon. Lord Jesus, override my preparation, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang kumilos sa gabing ito, Panginoon. Holy Spirit, malaya ka pong kumilos sa puso namin, Panginoon. At maraming salamat po, Lord. At sa inyo po ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name I prayed. Amen. Ayun. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. At ngayon nga po sa buwan nga pong ito ng July, ang topic po natin ay ang the importance of witnessing. At sa witnessing po, part din po yun ng evangelism at sharing the gospel. Part din po sila nun. At nung mga nakaraang week nga po, itinapik na po yun nila Kuya Richard, ni Pastor Marvin, at ni Kuya Alan. At ngayong gabi pong ito, ang share ko po ay ang why evangelism is important. Evangelism po ito. At ano nga po ba daw yung evangelism? The term evangelism is derived from the Greek word euangelion. It means gospel or good news. Evangelism is the act of spreading the gospel with the purpose of sharing the message of Jesus Christ. At ito po yung gawain na nagpapahayag, nag-share ng mabuting balita. This honorable act is considered greater than baptism. It involves a deep commitment to the Lord Jesus Christ and a devotion to share your belief with others so that they feel inspired to take action. Ito po ay isang marangal na gawain, ang pag-evangelize po. In evangelism, the main goal is to lead others toward the path which is true faith in Jesus Christ. It is the responsibility of the believers to share their faith with others and make others join the kingdom of the Lord. Ang main goal po ng evangelism ay yakagin po natin at i-lead po yung ibang tao patungo po sa kingdom po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalataya po nila kay Jesus Christ. What message does evangelism spread? Ano daw po yung mensahe na ipinapakalat ng evangelism? The main message and teaching surround the death, burial, and resurrection of Lord Jesus. It also preaches on the forgiveness of sin and eternal life prophecy presented to those who have complete faith in Him. Ito po yung pagkamatay ni Jesus, nung nilibing po siya at nung siya po ay nag-resurrect, at ang kapatawaran po ng ating mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan na ipinangako po niya sa atin. Lalong-lalo na po dun po sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. It focuses on the desire to see others put faith in Jesus and experience the joy that they have already found through their unwavering faith. Nakapokus po ito doon sa kagustuhan natin na yung pong iba ay makakilala sa Panginoon at ma-experience po yung saya, yung galak na matatagpuan po natin sa ating Panginoon. Iba po kasi yung ligaya, yung kagalakan po natin kapag po nakakapag-share po tayo ng gospel sa ibang tao at nadadala po natin sila sa Panginoon.
How evangelism evolved. Paano daw po nag-evolve yung evangelism? Sabi po sa Matthew 28:18 to 20, ito na po yung pinaka-summarize niya. Go therefore and make disciple of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi nga po ni Jesus, di po ba? It was the last command that Jesus gave in Matthew 28:18 to 20. Ito po yung inutos sa atin ng Panginoon bago po siya nag-ascend sa langit, di po ba? This command called the Great Commission, also known as evangelism. Ito po yung dakilang utos ng Panginoon sa atin, lalong-lalo na po sa mga believers niya, sa mga followers niya. This command was given by Lord Jesus Himself to His followers. He wanted His followers to share the good news of forgiveness, grace, and salvation. Gusto po ng Panginoon na i-share po natin ang kaligtasan, ang mabuting balita, at ang kapatawaran na ibinibigay po sa atin ng Diyos. It would give rise to hope and uplift people who are without Savior. It would guide everyone to the path of life, the path of Jesus Christ. Ayun nga po, di po ba, na yung pong command po ni Jesus Christ na kailangan po nating sundin yun. Ito po kasi yung nagbibigay ng pag-asa sa mga tao po na nawawala na ng pag-asa at nakakapag-uplift po dun po sa mga tao na wala pa pong kaligtasan o hindi pa po nila nakikilala si Lord. Amen po ba? It is the duty of every Christian to obey the Great Commission and preach to the non-believers. Bakit po daw importante ang evangelism? Unang-una po, sabi po doon, obey the Great Commission. Sundin po natin yung dakilang utos ng Panginoon. As a believer in Lord Jesus, it is our primary task to obey the Great Commission. Ito po daw yung kailangan gawin as a believer po, na sundin ang dakilang utos niya, na yung pong go and make disciple. As the Lord Himself commanded in Mark 16 verse 15, ito po yon. And He said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Iniutos po ng Panginoon na i-proclaim po natin ang mabuting balita sa lahat po ng tao. You are obliged to follow it and preach His teaching to others. Obligasyon po natin na ito po ay sundin at ipangaral po sa ibang tao. He has commanded His followers to convert all the non-believers as disciples from all nations and baptize them. Ayun po na, yun po yung unang-una na dahilan kaya importante pong evangelism. Yung pong sundin po natin ang dakilang utos ng ating Panginoon. Yung pangalawa po, share your faith. Sabi po sa Philemon 1 verse 6, and I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Ayun nga po, di po ba? Sabi po, as Jesus Christ Himself commanded it, si Jesus po yung nag-uutos po, the Great Commission is considered the most significant gospel message in Christianity. Ito po yung pinakamahalagang balita, yung pong good news na kailangan po talaga nating i-share sa iba. As a believer, you must consider it as opportunity to share the message of salvation with others. Isa pong malaking opportunity na tayo po ay makapag-share ng ating faith sa ibang tao. At yun po ay isang pribilehiyo na nangyari sa ating buhay na
i-share po natin sa iba. Katulad po sa akin, mga nakaraang linggo po, nakapag-share po ako doon po sa akin, doon po sa hipag ko at doon po sa kakilala ko po doon sa Pilipinas. At iba po yung pakiramdam na nakapag-share po kayo ng gospel sa iba. Dahil alam po natin na kapag ginagawa po natin yon, nalulugod po ang Panginoon sa atin. Natutuwa po siya. It will not only reinstall your faith but also lead others toward the holy path of salvation. Yun nga po na hindi lamang po yung faith natin ang lumalalim, kundi nadadala pa po natin yung pong ibang tao patungo po sa daan ng kaligtasan. Amen po, di ba? Na kailangan po natin na i-share po yung ating faith sa ibang tao. At yung pangatlo po na reason why evangelism is important, yung pong number 3, lead others. Ito po yung i-lead po natin yung iba. Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Yung lahat daw po ng scripture ay hiningahan ng ating Panginoon. Evangelism is a means to lead others to the path of salvation. Ito po yung i-lead po natin yung iba patungo po sa kaligtasan, di po ba? As this is the only path to getting closer to God and attaining eternity, this considered an honorable act. Ito po ay marangal po na gawain. At ito lang mang po yung daan patungo po, di po ba, sa kaligtasan. Mag-lead po tayo ng ibang tao papunta sa Panginoong Hesus. By practicing evangelism, you get to guide others to heaven and bring them closer to Jesus Christ. Share your message as much as you can. Mag-share po tayo ng mag-share. Hanggat may pagkakataon po, kailangan po nating i-share po talaga yung faith natin, i-share po natin yung gospel sa ibang tao. Dahil marami pa pong tao ang hindi pa po nakakakilala sa Panginoon at wala pa pong kaligtasan. Kaya lakasan po natin ang ating loob at i-lead po natin ang ibang tao. Lalong-lalo na po ang ating pamilya, ang lahat po ng ating kamag-anak. Sikapin po natin na sharean po sila ng mabuting balita. At yung pong pang-apat naman po, strengthen others. Ang evangelism po ay nakakapagpalakas ng ibang tao. Sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Sabi po, diba, na the preachings by one person can encourage fellow evangelists. It will motivate their beliefs and encourage them to work towards spreading the word of the Lord Himself to the non-believers. Ito po ay nakakapagpalakas ng ibang tao, ang mabuting balita. Share ko lang din po na nakapag-share po ako ng isa at nasundan po ulit yon. Siya pa rin po yon nung nabigyan ko po siya ng gospel, tapos po naulit po siya ulit. Sabi po niya na nung nag-uusap po kami, lumakas po siya na nawala po yung bigat sa puso niya, na yung nadarama niya pong mga bigat sa kanyang dibdib. Unti-unti po siyang lumalakas, unti-unti po na nawawala po. At isang dahilan po yun na kailangan po natin na mag-evangelize din po ng ibang tao, na ibigay po sa kanila, bigyan po sila ng lakas po ng loob, lakas ng katawan na nagmumula lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. At dito rin po sa Potter's House, hindi lamang po na napapalakas po yung sa ibang tao, kundi yung pong mga believers din po. Katulad po dito na nakakapag-motivate po yung pong pag nalalaman po namin na meron pong mga nagla-life group,
napapalakas po yung loob namin na yung pong halimbawa po meron pong isang mananampalataya na nangihina na po, tapos nakita po niya na ganun nga, nakakapag-encourage po yun sa kanya na lumalakas po yung loob niya na yung pong faith niya ay manumbalik po muli sa ating Panginoon. Amen po ba? Na katulad po sa amin na kapag nagla-life group po kami, lumalakas po talaga yung spiritual namin, yung pong faith namin kay Lord. Nare-remind po kami at unti-unti po na yung pong lakas na nagmumula sa Panginoon ay talagang umano sa katawan namin. Yun po. Amen po. Ay yung pong number 5, revive the community. Sabi po sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ayun po yung sabi ng Panginoon. The words of the gospel act as a medium for transforming society. Hindi lamang po sa sarili natin mahalaga yung gospel, kundi sa buong community rin po. As the message in gospel changes the nature of the people, this can lead to significant changes in the community. Kahit po yung isang komunidad ay nare-revive po, nagkakaroon po ng revival sa pamamagitan po ng evangelism, ng sharing the gospel. It will lead to a positive society with less evil. Kasi po nagtatransform na po yung tao at naiiwasan na po yung mga gawain masama. Kaya tapos po dumadami na rin po sila, kaya yung pong isang community po nila nare-revive na po. Justice prevails and everyone will work towards attaining salvation. At yun nga po na yung pong lahat ay nakaroon na po ng kaligtasan at nare-revive na po yung isang lugar na yun. Amen po. Yung pong number 6, express God's love. Sabi po sa Romans 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Namatay po ang Panginoong Hesukristo kahit nung tayo po ay makasalanan pa. Yun po yung pagmamahal po niya sa atin, na namatay po siya para sa atin. Evangelism is a means to demonstrate the love of God and His compassion for others. A sharer reach out to more people, help them and share the word of hope and salvation through Lord Jesus. They are displaying God's love to others. Ito po yung evangelism nga po ay express God's love. Diba po pag nag-share po tayo ng gospel, napapakita po natin yung pagmamahal ng Diyos sa iba. Di po ba na sa pamamagitan po natin, nakikita po ng ibang tao na ang Panginoon ay talagang nasa ating puso, nasa ating buhay. At gayon din po, natututo po tayo na magmahal din po ng iba. Di po ba na sabi nga po doon ni Jesus na mahalin po natin ang ating mga kaaway. Isang pagpapakita na rin po no, na mahal po natin ang ibang tao. Di po ba? Pero paano po ba daw natin na magagawa yun? Sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Dahil siya po ang nag-demonstrate ng love. Di po ba? Lalong-lalo na po dun sa John 3:16, wala po sa slide. Yun nga po yung sabi niya na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po, di ba? Na sa pamamagitan din po natin sa pag nag-share po tayo ng gospel sa iba, na ipapakita po natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen po. Sabi ko nga po, di ba, na
Through this, they get closer to God and became a part of Him. Sa pamamagitan po nun, napapalapit po ang ibang tao sa Panginoon. Amen. Kaya yun po namang number 7 na dahilan kung bakit importante ang evangelism. Dahil ito po, prepare for His return. According to the Bible, Jesus Christ will return to build His kingdom on earth. Evangelism is the main event that will shape the following events once Jesus Christ returns in the future. Sabi nga po sa Hebrews 9 verse 28, so Christ, having been offered once to bear the sin of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Ang Panginoon po ay magbabalik po para hindi na po siya para bayaran ang ating mga kasalanan, hindi upang but to save those who are eagerly waiting for Him, yung mga talagang naghihintay po sa Panginoon. Every action of evangelist is a step towards building the holy kingdom of Jesus Christ, awaiting His arrival. Lahat po yun na yung pong evangelism ay isa pa rin po na para maghanda po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po importante po talaga na i-share po natin ang gospel. Importante po na mag-evangelize po tayo ng ibang tao. Ayun nga po, diba? Yung importance of evangelism, obey the Great Commission, share your faith, lead others, strengthen other evangelists, revive the community, express God's love, and prepare for His return. Amen po. Ayun po yung mga dahilan kung bakit mahalaga po ang evangelism. Pero sa panahon po ngayon, marami pa rin pong mga Christian, marami po rin pong mga follower ni Jesus Christ ang hindi po nag-share ng kanilang faith sa ibang tao. Ito po yung mga ilang dahilan nila kung bakit ayaw nilang mag-share po ng gospel. Yung una po, fear. Ito po yung pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw natin mag-share sa iba, di po ba? Natatakot po tayo na iniisip po natin na baka magmukhang ewan tayo sa harap ng ibang tao o kaya po baka ma-reject po tayo kung tayo ay mag-share sa kanila ng gospel o baka magkamali po tayo ng sasabihin, di po ba? Ayan po yung dahilan ng takot po, yung mga takot po natin. O kaya naman po, takot po tayo, baka pagtawanan po nila tayo. Baka pagtawanan o imak po tayo. O kaya po, takot po tayo kasi feeling po natin, hindi tayo komportable na i-share po si Christ sa iba. Kasi hindi po yun ang nakasanayan natin, di po ba? Yun po yung mga dahilan nila. O kaya naman po, fear of making the correct first step. Takot po sila na ano ba yung unang hakbang na gagawin ko, di po ba? Yun yung mga dahilan. O kaya po yung iba, nahihiya po silang i-share ang mabuting balita sa iba. Puro po yun sa atin. At saka yung iba naman po, sabi wala daw pong opportunities, no reason, wala daw po silang dahilan upang mag-share ng gospel. Yung iba po, don't feel equipped, others not interested. Yun po yung sinasabi nila sa sarili nila, hindi naman interesado yung ibang tao, o kaya too busy po sila, marami silang ginagawa, kaya ayaw po nilang mag-share, o kaya don't want to appear pushy, yung ayaw nila na ng ganon, o kaya po ayaw po nila na, iniisip po nila na baka maka-offend po sila ng ibang tao, di po ba? Yun po yung mga dahilan ng mga ibang Christian kung bakit ayaw po nilang mag-share. Pero sabi ko nga po, di ba, na no matter what fears are, we must overcome them in order to fulfill the Lord's command
to feed His sheep. Ano man po yung mga dahilan natin, kailangan po natin tanggalin po yun. I-overcome po natin. Huwag na po natin isipin yung sarili natin. Isipin na lang po natin kung ano ba yung sasabihin sa atin ng Panginoon kapag hindi natin ginagawa ito, di po ba? Huwag na nating isipin kung ano yung tingin po nila sa atin. Ang mahalaga po, gawin lamang po natin kung ano po yung iniuutos sa atin ng Panginoon. Kasi yun naman po talaga ang mas mahalaga. Dahil tayo nga po ay na kay Kristo na at hindi na po tayo dito sa mundong ito. Sabi nga po, di ba? Success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the result to God. Ang trabaho lamang po natin ay mag-share po. Hindi po natin trabaho na tanggapin po agad nila yung binigay po nating gospel. Kung nag-share na po tayo, ibigay na po natin sa iba. Ibigay na po natin kay Lord yung resulta, no? Kung kailan po niya papatubuin yung buto na itinanim po natin sa kanila. It is God who produces the fruit. He only requires that we be faithful in the sharing. Siya na po yung magpo-produce ng bunga sa taong iyon. Ang gawin lamang po natin, maging tapat lamang po tayo sa pagbabahagi ng kanyang salita. Witnessing and sharing our faith in Jesus Christ isn't always easy. Hindi po laging madali. Mahirap din po na mag-share ng gospel. Pero kung yun po lagi ang ating iisipin, hindi na tayo makakapag-share nun. Kung lagi po tayong natatakot. The best witnesses simply tell what they have learned and know to be true from the Bible, God's holy word. And another great way to witness is to simply live your life in a way that those who see you will want to learn how to join you in heaven. Ipamuhay lamang po natin yung salita ng Panginoon. Yung kaligtasang natanggap natin, ipamuhay po natin at hayaan po natin na makita ng iba na sila na po yung makapagsabi na paano ako makakasali sa iyo, paano ko mararanasan yung joy na nararamdaman mo, yung peace na nararamdaman mo. Hayaan po natin na makita po nila iyon. Be a witness to the Lord. Amen po ba na yung pong buhay po natin ang maging talagang patotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun. At wag po tayong matakot na i-share po ang gospel. Kung tinatanggihan po nila yung ating alok, yung pong sinasabi po natin sa kanila, okay lang po yun. Lipat po tayo sa iba, okay lang po yun. Kasi ang Panginoon naman po tayo, ang hihipo sa puso nila at ang Diyos po ang magpapabago ng puso nila. Basta gawin lamang po natin ang iniuutos ng Panginoon at siya na po ang bahala sa resulta nun. Amen. Yun lamang po at marami pong salamat sa Panginoon. Salamat po sa Diyos na ako po ay patuloy niyang inaayos, patuloy niyang ginagamit. Salamat po. To God be all the glory.
Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa linaw po ng devotion ni kapatid na Iza. Na patuloy, Panginoon, na ipinapakita rito kung gaano po kaimportante ang pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Katulad namin na nakinabang, katulad namin na binago mo, katulad namin, Panginoon, na inahon mula sa lusak ng kasalanan. Kami iyong pinatawad at pinakita sa amin na may pag-asa. Hindi lamang ang buhay na walang hanggan, kundi habang kami ay nasa lupang ito, aayusin at tutulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng area ng aming buhay ay mabigyan luwalhati ang iyong pangalan. Pagpalain mo po, Panginoon, sa Ate Isa at patuloy na gamitin sa iyong ubasan at sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Pagpalain mo rin sila, Panginoon. Gayon din yung kanyang employer, Panginoon, ay patuloy na palakasin ang kanilang katawan. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo po ang pinagtatrabuhan po na Ate Isa upang ang magpapalang ito ay mag-cascade po through her family. Sa araw po ng bukas, nilalapit namin sa iyo ang mga gawaing ito na magbibigay luwalhati at minsan pa, Panginoon, tulungan mo po kami na sa gabing ito, pag nilay-nilayan ang iyong mga salita, kausapin mo po kami at bigyan kami ng burden, hunger and thirst in our heart to read your word and to know you more. We bring back all the praise and the glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless, mga kapatid, at see you po tomorrow, 10 o'clock. Kita-kits, purihin ng Panginoon, si Pastor Marvin po ng Potter's House of Arabia. God bless everyone. Good night.